Magnify and glorify the Lord. Hallelujah, hallelujah. Restore unto me the joy of your salvation. Oh, glory to God, glory to Jesus. This is our prayer, Lord. This is our desire this morning, oh God. Restore the joy of your salvation. Hallelujah. Napakainam ng dalangin ni Haring David. David wants a clean heart. David wants a pure heart. Hallelujah. Dahil kahit man siya ay nakaranas ng kanyang puso ay nadumihan ng kasalanan. Gaano pa kaya sa ating panahon na ang buong sanlibutan ay punong-puno ng kasalanan? Ang ating mga puso ay nadudumihan ng mga bagay na ito. What a prayer of David! Oh God, this is also our prayer today. Make this heart a clean heart, oh God. Dalisayin mo pa ang aming mga puso at kaluluwa, oh Diyos. At walang ibang maglilinis nito. Walang ibang maglilinis kundi ang iyong salita lamang, oh Diyos. Oh, purihin ka, hallelujah. Purihin ka, oh Diyos, luwalatihin ka. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Luwalatihin ka, O Diyos, sa iyong iglesia. Glorify your name, Father God. Glorify your name, Lord Jesus. Let us all pray. Panginoon naming Diyos, dakila sa lahat. Binababa namin ang aming mga puso sa iyong harapan, O Diyos. Taglay ang mga papuri at pasalamat sa umagang ito, O Diyos. Taglay ang sang, hallelujah, pagsamba na uko lamang sa iyo. Sa iyo ay aming pinagkakaloob ang lahat ng bagay, O Diyos. Tanggapin mo ang lahat ng papuri at pasalamat ng iyong mga banal. Tinataas namin ang aming mga tinig sa iyong luklukan ng awa, O Diyos. Dahil nakita namin ang iwabag at awa ay hindi natatapos kailanman. Your word says your mercy endures forever, Lord. Hindi lang ito naranasan ni Adan, hindi lang ito naranasan ni Joshua, ni David, hallelujah, ng iyong mga lingkod sa nakalipas na mahabang panahon, O Diyos. Your mercy still endures in our time, hallelujah. Hanggang sa uling mga araw, ang iyong habag at awa ay aming nararanasan, O Diyos. Kaya ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan. Sinasamba ka namin sa iyong kadakilaan namang banal. Purihin ka, O Diyos, ng iyong iglesia sa umagang ito. Kalakip ang mga pasalamat. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, na nag-provide ka pa rin ng aming mga pangailangan, O Diyos. Sa kabila ng buong sanlibutan ay bigat na bigat sa mga karanasan, O Diyos, ulit mga araw na ito. There's still hope in your word, O God. Your word is a light. Hallelujah. Is a light unto our paths. Hallelujah. Liwanag ito sa aming mga daraanan, O Diyos. Hindi kami naliligaw sa ulit mga araw na ito. At ikaw nang sabi, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Tiyak at buhay ang pag-asa sa buhay namin sa ulit mga araw na ito. Tunay, ikaw ay buhay din na gumagawa sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos. Pasalamatan ka, dakilain ka ng iyong mga banal. Salamat sa nakalipas na mga araw panahon. Nakita namin ang iyong biyaya ay sumagana pa rin sa kabila ng mga nangyari sa nakalipas sa mga araw, Diyos. Tunay na walang bagay, Panginoon, na aksidente nangyari, kundi ito ay mga naisulat sa iyong salita. Ito'y winika mo, Panginoon. Ito'y kailangang mangyari sa aming panahon. Ang mga kaguluhan, ang wars and rumors of wars, ang famine, ang mga karamdaman, at ano bang uri ng kaguluhan, ito'y totoong mangyayari sa uling mga araw. Pero ikaw nagsabi, Panginoon, take courage. Hallelujah.
Magpakalakas kayo ng inyong kalooban. Dahil ikaw nagwika, Panginoon, na ikaw ay nagtagumpay na. Hallelujah! You have overcome this world. Hallelujah! And we will overcome sa ulit mga araw na ito. Dahil ito'y pangako mo sa bawat isa. Pagpalain ng iyong mga banal, pagpalain ng iyong mga gawa sa buhay namin, O Diyos. Di man kami nakapagpahayag lahat ng mga papauto, subalit salamat pa rin sa ilang mga naipahayag. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa aming mga magulang, patuloy. Si Sister Des, Sister Ami, at sa bawat isa. At kahit man kami ay magkaroon ng mga multiple operations, ang Diyos ay buhay, hallelujah, hindi ka magkukulang. Dumaan man kami sa pinakamabigat na karanasan, O Diyos, nandyan ang iyong kahabagan, O Diyos. Nandyan ang iyong masaganang biyaya. You will supply all our needs, O God. Hindi lang mga material na mga pangailangan, kundi ang mga pangailangan in spirit world. Pangailangan ng pananampalataya, pangailangan ng pagtitiis, pangailangan ng kalakasan, hallelujah. Pangailangan ng pagkaunawa sa iyong salita, sa iyong kalooban, Lord. Gawin mo ito, Diyos, sa buhay namin sa ulit mga araw na ito. Patuloy kang gumawa at kumilos ng may kalakasan, kapangyarihan. Aking dalangin ang iyong mga salita, iyong i-bless, O Diyos, ang iyong malit na lingkod. At ikaw ay aking pinapasalamatan sa kalakasan at maging sa mga kagalingan man, sa mga karamdaman, O Diyos, sa mga panahon na ito. Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala. At ang iyong mga salita ay yung gamitin muli, instrumento, pang kami ay encourage. Patuloy kami, O Diyos, na turuan, paalala sa amin ng iyong salita ay buhay sa ulit mga araw na ito. Bless your word and bless your people. At kung may mga bagay na pinagdadaanan, O Diyos, ang bawat isa, hindi ito magiging lingid sa iyo, O Diyos. Alalaman mo, Panginoon, na bago pa man kami pumarito, ay nakita mo na ang aming mga puso, ang aming mga pangangailangan. Panginoon, lahat ito ay aming tinataas sa iyo, maging kung mayroon man kami pagkakasala o pagkukulang, patuloy kami humingi ng tawad, O Diyos, kalakasan mula sa iyong mga salita. Patuloy mo kami itayo, patuloy mo kami takpan ng iyong banal na dugo, O Diyos, hallelujah, na patuloy may kapangyarihang maglinis ng aming mga karumihan at pangkasalanan. Palain ka, sa iyo lamang ang lahat ng pagpuri at pasalamat. Dakilain ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan sa mga sandaling ito hanggang sa mamaya, sa aming paghihiwalay-walay, ay samahan mo kami, O Diyos, maging sa aming mga tahanan. Hallelujah. Ang lahat na ito ay sa iyo lamang aming nilalapag at binabalik kalakip ang mga pasalamat, papuri at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen and amen? Ating palapakan ng Panginoon. Can we say praise the Lord? Praise be the name of the Lord. Tayo ay malayan muna mga kaupo mga kapatid. At kalimutan kong i-mention ang ilang mga prayer requests. I think ang ating kapatid, Brother Ray, ay recovery din. Brother husband ni Sister Jess. Hindi ko alam kung nandito siya. Pero siya ay nagpapalakas din dahil nakaranas ng ilang physical weaknesses din. At ang Diyos ang tuloy na umabot sa bawat isa. Na-chat din sa akin kanina si Brother James Patrick. At siya humingi rin ng prayer. Mas mahal ang kanyang pakiramdam. Magandang umaga po sa bawat isa, sa ating lahat, sa pangalan natin Panginoong Kristo Jesus. At nawa ang lahat ay malakas at masaya sa araw na ito. Nagagalak po ba tayo sa araw na ito, mga kapatid? Salamat sa fellowship, nakalipas sa Sunday, at sa ilang mga patuloy na paggawa ng Diyos. Bago natin puntahan ang ating pag-uusapan sa ilang mga sandali, so medyo maaga pa naman. Praise God. Siguro sa mga susunod na pagkakataon, kung konti lang naman ang testimony, isa-dalawa, ay pwede natin gamitin ang mga oras para magpasalamat sa Diyos, mawit, magpuri, at sumamba sa Kanyang kadakilaan. So meron pa naman tayong, I think, time
sa ating program. Okay. Praise the Lord. Purihin ng Diyos at salamat sa mga awit. Sa mga mensahe ng prophet sa ating panahon, madalas ay kanya rin nababanggit. Kanyang madalas na expression is, sabi niya, give me that old-time religion. Yung binabanggit niya ng kaisipan doon ay ang mga unang gawa at pagkilos ng Diyos sa magitan ng mga himno, mga awit, mga mensahe ng awit. At katulad ng aking na bahagi na sa inyo at naipakita, actually it's not about the song, but it's about the Spirit of God. Dahil kahit pag-aano kaganda ang mga awit natin, kung walang kilos na Espiritu ng Diyos, it's useless, it's in vain or in nothing, at walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Binasa natin last time, di ba? Sabi ng Diyos sa bayan ng Israel, inyong alisin sa aking harapan ang inyong mga pag-iingay, ang inyong sigaw, ang inyong mga awit. Dahil ang Diyos ay hindi nalugod at ang ilang mga puso ay hindi tama sa harapan ng Diyos. Gayunpaman, kung ito'y gagawin natin with all our hearts, with all our strength, believing, may pananampalataya, then kahit gaano kasimple ang awit, may Diyos pa rin na handang magpala ng buhay. May Diyos pa rin na kayang gumawa at kumilos ng may kalakasan at pagpalain ang ating mga kaluluwa ng mga mensahe ng mga awit. So ilang mga bagay lang na gusto kong bagitin at pagbati pala kung mayroon tayong mga ngayon lang naka-attend sa mga bisita. Mamaya ating silang batiin, kamayan, welcome, bago tayo totally mag-dismiss. Okay, so gusto ko lang munang pasalamat muli sa fellowship last Sunday. At bagamat dumadaan tayo sa sabihin natin na talagang hindi rin biro na trials, dahil hindi lang naman tayo ang affected talaga, buong sanlibutan ay halos. Bagamat totoo yun, may mga bansa na hindi sila masyadong affected, lalo na yung mga mayayaman ng mga bansa. But majority ay kasama na tayo roon at yung bansa ay kabilang sa third world country ay lubhang apektado. And yet, salamat dahil sa biyaya ng Diyos tayo ay dinala roon sa fellowship na masabi pa rin natin all things work together for our good. Diba? Sino sa inyo sumasampalataya pa rin na meron pa rin paraan ng Panginoon sa ating mga pangailangan? Diba? Higit, sabi ni Paul, higit sa ating mga inaakala o iniisip, yung tila parang imposible na, meron pa palang paraan ng Diyos. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa kaniyang gawa, sa kaniyang biyaya, sa araw na yun. At gusto kong batiin ang mga graduates, ng mga kabataan sa ating iglesia, sa mga honorees. Parang sa tingin ko halos lahat tumanggap ng mga medalyang ginto, silver, mga appreciation, recognition. At salamat sa opportunity. Bagamat hindi yan ang sukatan ng ating pananampalataya. Yan ay bahagi lang na ating tinatanggap, pagkilala sa ating mga pag-aaral. Pero wala natin kalimutan mga kabataan, hindi yan ang foundation ng ating pananampalataya. Pero we appreciate pa rin ang biyaya ng Diyos. Salamat sa pag-iingat. Araw-araw ang Diyos ang nagbabantay sa inyo, parito sa paaralan, at sa mga kaguluhan, kasamaan nangyari sa buhay ng maraming kabataan sa ating panahon. At ayoko na rin palagpasin sa may mga kaarawan ngayon. Happy birthday sa inyo lahat. Hindi ko alam kung sino-sino kayo. Pero nakita ko sa aking timeline ay may mga nag-plus na mga may kaarawan. So, ang Diyos pala sa bawat isa, kung di ko nagkakamali, last April 3 ay birthday ni Jeremiah. Si Jeremiah nga sa Panginoon na. So, kung siya nandito pa, ay of course, kagalakan sa aming magkapatid. Gayunpaman, kailangang mangyari ang mga bagay ng Diyos ang napaintulot. Subalit tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya at sa mga may biyaya pa ng kalakasan, sa mga may kaarawan. Huwag kayong
Tawag niya, huwag kayong makalimot na magbalik sa Diyos ng pasalamat sa buhay na patuloy na kanyang iniingatan. Okay, so ilang mga bagay na gusto kong bangitin. Nagkaroon kami ng meet-up ng mga pastors last Tuesday, March 31. At ang ilang mga bagay na banggit ko na last Wednesday. So, dahil nga hindi tayo, pag Wednesday ay hindi naman lahat ay nasa gawain. So, gusto ko lang balikan ang ilang mga bagay. So, ang isa sa mga changes sa aming mga pinag-usapan ay yung ating quarterly joint fellowship ay maalis pansamantala. So, hindi natin alam kung hanggang kailan yon. Pero sa ngayon ay ito'y mapapalitan ng church visitation. So, kami ng mga pastors ay nagkaisa kami na bibisita sa bawat iglesia kapalit para sa ating quarterly joint fellowship. Pero hindi po totally mawawala ang ating joint fellowship ng mga churches. Tayo ay magkakaroon ng dalawang sabihin natin big event, 2 big events sa bawat taon. At yun ay una yung mid-year joint fellowship na possible mangyari by May, pero hindi pa sa buwan na ito, maaaring next year masimulan. Dahil nagkaroon tayo ng quarterly nga no last Sunday. So magkakaroon tayo ng mid-year 2 days joint fellowship. So para nang sa gayon ay isang biglaan na lang ng mga gastos dahil nga sa ating panahon din na nangyayari. So kung tayo ay quarterly at meron tayong camp meeting, hindi rin talaga, kumbaga ay apektado pa rin talaga tayo sa ating mga finances. So for the meantime, ito yung aming napag-usapan. Ang next na big event natin ay ang December camp meeting, 3 days camp meeting sa dating na buwan ng December. So yung ating paghahandaan. Okay, so ang lineup ng mga church visitation, this May ay mangyari sa Libmanan. So meron diyang church anniversary, May 16 to 18. So inyo na lamang i-note kung kayo ay nagdo-notes. So May 16 to 18, Libmanan. Pagdating ng June ay sa Angono. Yun ay actually church anniversary din nila yun. Isasabay na lamang yung church visitation. June and then July wala. Sa August, sa Dasmariñas Church, kila Pastor Jacob. August 16. September 13, ito yung ating pag-usapan din sa mga dating na pagkakataon dahil ito ay, actually ito ay church anniversary natin. September 13, yung aking napili. So mayroon na tayong date na ating pagandaan. Actually, ginagawa natin ay 2 days. So September 12 and 13, parang ganun. So September 13, that's Sunday, sa atin ng church visitation, kasabay na rin ng ating 45th year anniversary. Following Sunday, September 20, ay sa Baclaran, church anniversary naman nila yon. So halos magkakasunod lang ng mga visitation. And then, pagkatapos ng September, October wala. Then November 9 next sa Bulacan, Pastor Benji. So pagtapos ng November, yun na yung ating December yearly camp meeting na 3 days camp meeting. Okay? So yun yung mga order mga kapatid ng magiging possible na church visitation sa mga darating na buwan. So yung ating quarterly ay wala muna at ito yung aming napag-usapan. Okay, so ilang mga bagay ay sa mga susunod na lamang at actually ito yung isa sa mga pag-usapan din namin. Dapat meron kaming meeting this afternoon this afternoon pero na-move na lang ng next Sunday. So next Sunday na lang mga brothers, after lunch ay magkaroon tayo ng ilang pag-uusap. Okay. So yun lang siguro at ilang mga details ay akin lang mabagitin by next time sa mga susunod na pagkakataon. Bago kong makalimutan mga kapatid, gusto ko lang din magpasalamat sa opportunity na binigay ng Panginoon sa akin or at least sa atin na nagkaroon tayo ng representative para sa invitation nila Pastor Joaquin last actually ngayong araw ay kanilang church anniversary, 40 years church anniversary. So nagkaroon sila ng convention nag-start nung last Wednesday. So Thursday, Friday, Saturday hanggang ngayong araw yung last day.
Si Pastor Jonathan ay nag-preach last night, kagabi, Sabado ng gabi. So kami ay Friday night pumunta roon, nagpa-unlock sa invitation para sa atin. At sabi nga ni Pastor Joaquin, sabi niya, I hope hindi ito, kasama ko sila, Pastor Jacob Pastor Edgar, Pastor Benji ay hindi na rin nakasama dahil meron silang event sa church nila. Sabi niya, I hope ang mga pastor na kasama natin ngayon ay hindi mag-observe. Which is, I believe, hindi naman talaga ganun. Because sabi nga niya, because tayo ay nasa isang fellowship, nasa isang katawan lamang ng Panginoon. Kaya kahit man napakaiksi ng araw o oras na kami ay nag-join, para sa akin, it was a blessed night or fellowship. At masabi ko na ang Espiritu ng Diyos na nasa atin at nasa kanila ay isa sa biyaya ng Panginoon na aking nakikita. Bagamat sabihin natin may mga ilang bagay tayo maaaring mapansin na maaaring hindi natin yun ginagawa or pinapractice, like the way they offer some songs during praise and worship. But para sa akin mga kapatid, kung ito'y ginagawa natin with all our hearts na may panampalataya, ito ay makapagbigay lugod pa rin sa Diyos. Dahil ang sabi ni Pablo, gawin niyo lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. At kung yun ang kanilang paraan, the way they worship, the way they bring praise sa Diyos, then mangyari kung ano ang kagalakan ng kanilang mga puso. So nagkakaroon tayo ng pagkakaiba sa mga paraan, sa mga bahagi ng paglilingkod sa Diyos, pero lahat ito ay ginagawa natin sa pangalan ng Panginoon. So kung mayroong mga bagay na parang sa atin ay sabihin natin na parang hindi pa nakita o naabot ng iba, o kahit man sa ating local church, ano ba ang ating gagawin kapag meron tayong napapansin na mga bagay sa bawat isa? Hindi ba ang pinakamainam ay ang ipanalangin sa Diyos? Because kahit man tayo, we can say, masabi ko na kahit man tayo, hindi pa natin naabot ang lahat ng bagay. May mga bahagi, bawat local churches, may mga bahagi na hindi pa naabot. Di ba? Yan ang sinabi ni Pablo, kahit man ako ay hindi ko pa inaaring ganap na naabot ko na ang lahat ng bagay. I just want to read that part yung sa sulat ni Pablo. Ating basahin sandali yung Philippians chapter 3. Dahil ito isang bagay na aking natutunan sa ating pag-participate doon sa fellowship. Actually, pagdating sa pangangaral, hindi malayo sa atin. Parang yung nag-preach ng gabi na yun na nandun kami, na hindi siya nag-quote ng isang quotation ng mensahe ng prophet. Although hindi yun ang talagang, ang umaga ay hindi naman mali kung tayo ay babalikan ang ilang mga bahagi ng statement ng prophet para idugtong sa mga pangangaral. Pero ibang bagay yung, alam natin yung mga grupo sa ating panahon na minsan pagtayo sa pulpit ay isang tambak na mga spoken word at ang Biblia ay hindi na halos mabasa, hindi na halos mabigyan ng panahon. Hindi ang lahat ng maririnig ng mga tao ay puro quotation ng prophet. So that's another thing. Sa Philippians chapter 3, we can read verse 12. Sabi niya, not that I have already grasped. So gusto ko lang mga kapatid, hindi pa ito yung ating paksano. Gusto ko lang share sa inyo isang bagay na aking nakita o natutunan sa biyaya ng Panginoon. Sabi niya, not that I have already grasped or obtained it all or have already become perfect. Pero ano ginagawa ni Paul? But I press on. If I may also take hold of that for which I was even taken hold of by Christ Jesus. So siya nagpapatuloy. Baka sakaling maabot natin, o maabot ni Paul ang mga bagay na gustong ipaabot ng Diyos sa magitan ni Kristo. Brothers and sisters, I do not regard myself as having taken hold of it yet. Remember, si Paul na nagsasalita, sumulat sa mga mananampalataya, na kahit man siya ay apostol, ay hindi niya iniisip ang gayon. Sabi niya, I do not regard myself as having taken hold of it yet. Though marami na siyang
kapahayagan na tinanggap mula sa Diyos. But one thing I do, sabi niya, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. So yan dapat ang ating gawin sa mga panahon na ito, mga kapatid. Sabi niya, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Are we pressing on toward the goal, mga kapatid? Meron ba tayong ganung pananampalataya? Tayo ay magpapatuloy hanggang sa dulo ng pagkatawag ng Diyos sa bawat isa. Dahil hindi pa tapos ang pagkatawag na ito, yung takbo ng ating pananampalataya. Therefore, sabi diyan, all who are mature, or kung tayo ay tumitingin sa ating sarili na tayo ay mga pinalago na by the grace of God, sabi ni Paul, let's have this attitude. Sabi niya, magkaroon tayo ng ganitong ugali, character. Yung sa unang talata na ginawa ni Paul, I press on. So magkaroon tayo ng ganung attitude. At ang sabi niya, and if in anything you have different attitude, God will reveal that to you as well. So ibig sabihin, mga kapatid, bawat local churches, bawat believer, ay merong kanya-kanyang naabot na sa biyaya ng Diyos. Pero pinapakita ni Pablo, hindi pa natin naabot ang lahat. Kahit nga si Pablo ay ganyan ang kanya nakita. Sabi niya, hindi ko pa inaaring, nakita ko na, naabot ko na, napuntahan ko na lahat ng bagay. Ibig sabihin, meron pa rin pwedeng gawin ang Diyos ng paglago sa ating pananampalataya. Ganun natin tingnan ang mga kapatid sa Panginoon. Ganun natin i-appreciate ang mga opportunity na nagbubukas, ang mga fellowship. Sabi nga ni Pastor Wayne sa akin, sa susunod, Pastor Jack, isasama na kita sa line-up ng mga preacher. Sabi ko, sa biyaya ng Panginoon, Pastor. At salamat sa fellowship. So magkaroon tayo ng ganung attitude, sabi ni Paul. At kung meron pa mga bagay na pagkakaiba, ang sabi ni Pablo, ang Diyos ang magpapahayag din ito sa iyo. So kung tayo pala ay magpapatuloy lang sa biyaya ng Diyos, kung ano yung kanyang ginawa sa atin, kung ano yung pagtawag na ginawa ng Diyos sa atin, then mayroon pang gagawin ang Diyos. May paglago pa na gagawin ng Diyos sa bawat isa. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang lahat. Until such day na tayo ay, sabi ni Paul, na dadali ng Diyos sa kasagdalan before the rapture, before the, tawag niyan, before this body change. Dahil hindi maaari, sabi nga ni Paul, hindi magamana ang mga flesh and blood. Kailangan muna magkaroon ng body change. So until that day, doon pa lang natin masabi, we're perfect by the grace of God, na ready to meet the Lord at handa ng harapin ang kalwalatian. So let's have this attitude, mga kapatid. Napakainam ng mga bagay nito. At kung tayo, sabi niya, kung tayo magpapatuloy, ay meron pa pala magagawa ang Diyos sa mga bagay na ating pinagkatiwala sa Kanya. Sabi niya, if in anything you have a different attitude, God will reveal that to you as well. So ibig sabihin, may mga bagay pa na kung sa tingin natin ay immature, pagtiisan mo lang. Ipanalangin mo yung immaturity. Ipanalangin mo yung mga pangangailangan. Idulog mo sa Diyos yung mga bagay na nakita mo, napansin mo na parang tila sa iyo ay kulang, dahil ikaw din naman ay may mga kulang pa sa Panginoon. Tayo rin naman ay may mga kulang pa sa Diyos. Napaganda yung verse 16, tuloy natin. However, sabi ni Pablo, let's keep living by that same standard to which we have attained. Sabi niya, lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. So sa biyaya ng Diyos, meron na tayo kanya-kanyang naabot na. May po ba mga kapatid? At kung ano yung naabot na ng isa, magpatuloy ka riyan. And don't compare yourself sa iba na ito hindi pa, parang kulang ka pa ng ganito. Ipanalangin mo siya. At doon sa bagay na yun nakita na, sabi ni Pablo, magpatuloy ka sa naabot mo na. Dahil ang Diyos ay mayroon pang magagawa doon sa mga kulang. Ang Diyos ay may magagawa pang magpahayag doon sa mga maaaring hindi pa nila nakita, ang mga bagay na nakita mo na. Is that good, mga kapatid? Napakabuti ng Diyos sa atin. Sabi nga, Pastor Jonathan, napaganda ng aming experience na kami ay mamit
Personally, si Pastor Joaquin, makausap siya, sabi niya, iba rin talaga pag personal nakakausap mo yung tao kaysa naririnig mo lang na ganito, ganun, ganyan ang mga nangyari sa paligid. So kapag nakausap mo na yung tao, yung mismong inyong kapatid, ay mapag-usapan nyo kung ano yung inyong mga dapat pag-usapan. At maklarify or linawin or ma-develop pa o lumago pa sa biyaya ng Diyos. At napagandaan yung kanyang personal na nakikita nung kami nandoon, kami yung limang magagawa, na pumunta kami doon sa bahay niya mismo. Sabi niya, sabi niya, naniwala ko na this is just the beginning ng fellowship, sabi niya. Na kung ano man ang meron sa akin ay tanggapin ninyo. At kung ano man ang meron kayo, ay tanggapin ko rin sa biyaya ng Diyos, sabi niya. At katulad ng ating Pastor Franco, kung inyong maalala, ating Pastor Franco ay hindi siya komportable sa mga grupo na wala nang ibang ginagawa kundi magbangayan, magpataasa ng karunungan at mag-level, magtag. At iba dito, kilala yung ganung grupo. Last Friday, na-meet ko si Pastor, I think he's a pastor, o sabi naman ng kanyang wife ay nagpa-pastor siya sa isang maliit na grupo, pero siya ay gumaganap din as evangelist. Tawag niya, nagpupunta siya sa ilang mga lugar to evangelize, to continue preaching the gospel. Pastor Lito, tama ba? Lito, kung kilala niyo, Ramirez. Lito Ramirez. So nandun siya nung Friday, na-meet ko, at yung kanyang wife, Sister Lenlen, ay kasama namin noon sa Princess Tem. At according to them, umalis na sila doon sa grupo na magulo na pinanggalingan nila. Pero sabi ng kanyang wife ay parang sumusubaybay pa rin sila sa online. Pero ngayon ay doon sila sumasama sa fellowship ni Pastor Joaquin, at sila umalis doon sa dati nilang pinanggalingan. So something is happening, at yun nga yung ating binasa, meron pang ginagawa ang Diyos, may paglago pa, may pagsasaayos pa na ginagawa ang Diyos, at tayo ba ay handa pang magpatuloy, mga kapatid, sa pananampalataya. Kahit gaano kabigat ang buhay na ito, kahit gaano kabigat ang mga pressure. I don't know kung ilan sa inyo ang nakasubaybay last Wednesday dahil sa ating paksa. Just praying, just hoping na kahit man wala tayo sa gawain, pag Wednesday, nakasubaybay tayo. Para hindi natin ma-miss. Hindi natin malagpasan ang mga salita ng Diyos. So that's how I understand, at sa biyaya ng Panginoon, ito yung aking nakikita sa mga panahon na ito. Kahit man tayo ay may mga bagay pa na kulang na kailangan pa natin lumago sa biyaya ng Diyos. So, atin lamang panalangin ang bawat isa, ang mga fellowship, ang mga bahagi na nakikita natin na sila ay nagtatanggol sa pananampalataya. So, para sa ating paksa sa umagang ito, I just want to share ang ating mga paksa na naiwan ay maaaring next Sunday ating babalikan ang 7 vials, di pa natin natapos, at ilang mga bagay pa. So for this morning, pwede ka kanyan, magstayo muna tayong lahat, just to give a reverence sa tanan ng Diyos. James chapter 1 ating puntahan. I think ako ay mag-exhort lang or magbigay muna ng konting encouragement sa atin. Sa James chapter 1 verse 21, familiar na tayo sa mga talata. Therefore, ridding yourselves of all filthiness, so inyo na lamang sabayan sa ating Tagalog, and all that remains of wickedness. In humility, receive the word implanted, which is able to save your souls. But prove yourselves doers of the word, and not just hearers who deceive themselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. For once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was.
but one who has looked intently at the perfect law. The perfect law is the Word of God. The law of freedom, and has continued in it, not having become a forgetful hearer but an active doer, this person will be blessed in what he does. Everybody say amen. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita, lahat ay malayang mga kaupo mga kapatid. Actually, hindi ito yung aking inihanda for this Sunday. So may ibang bagay na pinaghandaan sana ako na i-share. Pero nung kami nandun sa convention, isang bagay ang aking nakita at pinadama ng Panginoon, bagamat hindi ito yung main topic or main subject ng preacher nung nag-preach nung gabi. May mga bahagi siyang nabanggit at yun yung aking nag-caught ng attention. Nakakatuwa mga kapatid dahil hindi ko alam kung kilala ng Pastor Joey yun, pero kahit man ako, halos yung iba doon ay kilala ko lang by face. Sa pangalan ay hindi masyado. Yung nag-preach nung Friday ay 5 years pa lang din, Pastor Joey nag-handle ng ministry dahil kung di ako nagkakamali, ang tatay niya ay kinuha na rin ng Panginoon. So halos mga bago din ang mga itinatayo, binabangon ng mga manggagawa sa ating panahon. Ang mga may edad, may gulang na ay pinagpapahinga na ng Panginoon. So, doon sa gawain na yon ay isang bagay ang aking nakita sa biyaya ng Diyos. At ang ating paksa ay bigyan ko ng pamagat na realization follows reflection. Sa Tagalog, kasunod ng reflection ang pagsasakatuparan. Sa verse 21 ay nabasa natin dito, in humility, receive the word. In humility, receive the word implanted. Sino na ang tumanggap ng salita na naitanim? Lahat tayo ay pwede natin sabihin na tayo ay tumanggap ng salita na naitanim. At kung magkagayon, ang bawat isa na tumanggap ng salita na naitanim, ito ay sa magitan ng ng pakikinig ng salita ng Diyos. For faith cometh by hearing, sabi ni Paul. Chapter 3 yata yun, kung di nagkamali, verse 17. Ang pananampalataya ay dumarating sa magitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At kung tayo ay sumampalataya, sinibulan ng pananampalataya sa magitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, of course, eventually ito ay magkakaroon ng tinatawag na bunga ng pananampalataya. Of course, ito ay lalago, ito ay magpapatuloy sa iyong buhay bilang mananampalataya. Ang isang salita na ating tinanggap in humility, receiving the word that was implanted. So yun yung ating kalagayan bilang isang believer. Kailangan mong tanggapin ang truth sa buhay mo, ang katotohanan sa buhay mo. Kailangan mong marinig. Of course, una marinig at eventually ito yung sampalatayanan. At kapag ito yung sinampalatayanan at ikaw ay lumakad sa panampalataya, lumakad sa salita ng Diyos, of course, eventually ito ay magkakaroon ng manifestation, ng bunga. Pero sabi ni Pablo sa kanyang paalala sa atin, but prove yourselves. Ating balikan ng verse 22. But prove yourselves doers of the word, not just hearers who deceive themselves. So yung palang mga nakikinig lang at hindi tumutupad, ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Sa dami ng ating mga narinig, ng mga pagtuturo, pangaral, for the past 10, 15, 20 years,
Ni isa doon ay walang nangyari sa iyo. Sa mga pagkakataon na ang Diyos ay nangusap, no, meron tayong pananampalataya na ang Diyos ay patuloy nagsusugo ng salita para ang iglesia, ang church na ito, ang katawan ng Panginoon ay patibayin sa pananampalataya. Sabi ni Pablo, lahat ng bahagi ay nagsusupply. Bawat isa ay merong role. Bawat isa ay merong ginagampanan sa katawan ng Panginoon. Supply, sabi ni Paul, it supplies sabi doon, yung ating mga bahagi. Meron tayong mga na-share ng bahagi ng pananampalataya para patibayin ang isa't isa. All joints supplied, sabi ni Pablo. Dahil tayo ay nasa isang katawan. Amen po ba, mga kapatid? So sabi ni Pablo, prove your own selves doers of the word. So lahat tayo ay hearer of the word, right, mga kapatid? Lahat tayo ay nakakarinig. Subalit kung walang manifestation ng salita, kung walang realization, sabi ni Pablo, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Walang makita na manifestation ng salita ang Diyos. Wala siyang maaninag, wala siyang makita. Anumang salita na kanyang sinalita sa atin sa nakalipas na panahon, sa mga panahon na ating mga magulang, na mga nagturo, na mga nangaral para sa ating mga kaluluwa. Kaya sabi ni Pablo, prove yourselves doers of the word. So ano ibig sabihin ng dinadaya natin ang ating sarili? Ibig sabihin, pinapaniwala natin ang ating sarili na tayo ay believer, mananampalataya na, pero walang manifestation ng salita ng Diyos. Deceiving ourselves, believing, or yung isang word na minsan na ginagamit natin, ano bang term yun? Hindi ko ma-recall. Yung parang pinipilit lang ba natin na tayo ay, ako'y mananampalataya, ako'y anak ng Diyos. Nakikita ko, nababasa ko, narinig ko ang kaniyang salita na itinuturo, na ipinapangaral, na ibinabahagi ng mga magagawa. Pero pagdating sa realization, doon tayo minsan nagkukulang. Kaya yung ating paksa this morning, realization follows reflection. Gusto ko nang bigyan ng meaning yung realization. What is realization? It speaks of awareness or understanding. The act of understanding or realizing a truth. The act of understanding. Kapag ito'y naunawaan mo na, ito'y merong pagkilos. Yung pagkaunawa mo ay unti-unting gagawa sa iyo, realizing a truth. Ano pa ang isang meaning ng realization? Achievement or fulfillment. The process of making something happen or bringing a goal to fruition. Fruition, yung pagbubunga. So yun ang realization. The process of making something happen. In short, kapag meron kang narinig na salita ng Diyos, ito'y merong manifestation. Ikaw ay dumadaan sa isang proseso na bawat bahagi ng salita na iyong narinig ay nagpapasimulang gumagawa ngayon. Nagpapasimulang kumikilos, nagpapasimulang makita sa iyong lakad, sa iyong pamumuhay. So that is realization. Yung ating naunawaan ay ating ina-act. Ibig sabihin tayo lumalakad sa pananampalataya. Mayroong nakikita sa atin na pagkilos ng salita ng Diyos. So that is the realization. At ito yung binanggit kanina natin binasa, si Pablo ay meron siyang goal.
siya ay nag-press on toward the goal sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. And then what is reflection? Reflection means representing an image. Like in a mirror. So lahat naman siguro tayo ay nagsasalamin. So kapag tayo nagsasalamin, of course, ang ating nakikita ay ang reflection natin doon sa salamin, sa natural na bagay. Pero katulad ng ating paksa, realization follows reflection. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagsalamin, pag tayo ay tumalikod sa salamin, kilala pa rin natin ang ating sarili. Alam pa rin natin dapat ang ating ginagawa. Alam natin kung ano yung meron doon sa natin nakita doon sa salamin. Kung tama na ba yung ating ayos, paglabas ng bahay, pagparoon sa school, pagparoon sa trabaho. Baka nakalimutan pa natin magsuklay o kahit man lamang magpulbo o pag-ayos para i-present ang sarili sa trabaho o sa pag-aaral. So yung reflection natin nakikita sa salamin, is supposed to be hindi dapat natin nakakalimutan kung sino tayo at kung ano yung ating itsura pagtalikod sa salamin. Baka mamaya ay may mga muta-muta pa tayo. Pagharap sa ating boss, time in. Nagilamos ka ba? Magilamos ka muna, uwi ka sa inyo. So that is reflection. Reflection means representing an image. So meron ka nakikita sa mirror. Now, sa verse 23, sabi diyan, ating balikan, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, by the way, sino sa atin ang nakakarinig ng salita ng Diyos? Meron ba tayong narinig na salita ng Diyos? Sa buong buhay natin, meron tayong narinig ng mga anointed, ng mga salita ng Diyos na dumating sa buhay natin na ating iniingatan. Mayroong mga salita ng Diyos na ginamit para tayo ay pagalingin sa ating mga karamdaman. Mayroong mga salita ng Diyos minsan dumating sa atin kapag ito'y ating sinampalatayanan, ito'y pinangyayari ng Diyos. Kung pag-uusapan ng mga pangailangan, hindi kailanman nagkulang ang Diyos. Kayo ay mga bunga, kayo ang mga buhay na mga palatuon na ang Diyos. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagkulang sa atin. The same yesterday, today, and forever, sabi ng Scripture. If anyone is hearer of the word and not a doer, kaya dito ay pinakita ni Paul ang halimbawa, ang paglalarawan, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. So tayo ay parang tulad sa nananalamin kapag tayo ay dumirinig ng salita ng Diyos. Sabi niya, for once, he has looked at himself and gone away. Pagkatapos mong marinig ang salita ng Diyos, ikaw ay tulad sa parang nananalamin sa iyong sarili. Nakikita mo ang reflection mo sa iyong sarili. Nakikita mo na ang bagay na ito ay pwedeng mangyari sa iyo. Nakikita mo na ito ay salita ng Diyos na gagawin ng Diyos para sa iyo. So you're facing in a mirror. At ang sabi ni Paul, for once he has looked at himself and gone away. He has immediately forgotten what kind of person he was. So tayo ay katulad sa mga panahon na ito, while hearing the word of God, we are like facing in a mirror at atin nakikita ang ating sarili. Panginoon, gusto kong maranasan ng iyong salita. Gusto kong makita ang aking sarili na mayroong gawa ng iyong salita sa buhay ko. Dahil dyan pinakita ni Pablo, pagkatapos natin tumalikod, ay nakakalimutan na natin kung sino tayo sa harapan ng salita ng Diyos. Ang tanong ngayon mga kapatid, ang buhay ba natin ay puro reflection lang ba? So kayo ang makakasagot.
Ang buhay ba ng church, ang buhay ba natin ay hanggang reflection lamang ba at wala ng realization? Kaya kung sabi ni Jesus sa kanyang panahon, meron silang tainga, nakarinig, pero hindi sila nakakaunawa. Tayo ba ay nabubuhay lang sa panahon na tayo ay lagi nagre-reflect lagi sa salita ng Diyos? At pag-uwi sa ating mga bahay, nakalimutan mo na kung sino ka. At kung ano ang ginagawa ng Diyos. At kung ano ang gustong gawin ng Diyos para sa iyo. Dahil dito pinapakita ni Pablo ang isang buhay ng isang mananampalataya na katulad tayo sa humaharap sa salamin, tayo ay nagkaroon ng reflection ng ating sarili sa harapan ng salamin. Pero isang bagay na kalungkot sa pinapakita ni Pablo, pagkatapos natin makita ating sarili na ito ay pangako ng Diyos sa kanyang salita na kanyang ipinangako para sa iyo, pag-uwi sa ating mga tahanan, nakalimutan natin kung sino tayo sa harapan ng salita ng Diyos. So hanggang pakikinig lang ba tayo mga kapatid? Or meron tayong pagkauhaw, Panginoon, gusto kong maranasan ng iyong salita? Hanggang reflection lang ba tayo? Lagi tayo nakakaramdam na parang tayo ay nadadala. Of course, emotion yan eh. Nadadala ka, nasisiyahan ka. Pero ang tanong, lagi lang ba tayo magre-reflect at hindi na tayo magdi-desire? Ang sabi ni Jesus, the word that I speak, they are spirit and they are light. Anumang sabihin ng salita, ito'y may buhay. Mayroong gustong gawin ng Diyos sa iyo. And upon seeing in a mirror, ang nakikita ko ay ang biyaya ng Diyos na kaya niyang gawin para sa akin. Pero sabi ni Pablo, pagtalikod niyo, nakalimutan mo kung sino ka. Church, ang buhay natin ay hindi lang tayo laging sumasalamin sa salita ng Diyos. Ganyan ang ugali ng marami sa ating panahon. Ang gusto nila magbasa at sila ay matawag niyan, madala ng mga emotions. Oh, ang Diyos, talagang napakabutin. Provider ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay maalalahanin. Ang Diyos ay talagang mabuti sa lahat ng bagay. Pero pagdating sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos, pagkilos ng salita ng Diyos, kaya nga diba kinain ni John ang aklat? Yun ay pagtanggap ng buong salita ng Diyos sa buhay niya. At ang sabi niya, totoong mapait o matamis sa bibig, pero sa aking sigmura ay ay mapait. Totoo na maraming mararanasan sa likod ng mga salita ng Diyos. Pero ang Diyos na tumawag sa iyo ay buhay na Diyos. At ang gusto niya ay maranasan mo kung ano yung bagay na iyong nasasalamin sa salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang tayo nawa puro reflection. Hindi lang tayo nawa, lagi lamang nakakarinig. For so long, sabi nga ni Paul, you're supposed to be a teacher. Dapat tayo ay mga guro na. Dapat tayo ay ginagamit na as an instrument to teach, to encourage one another, para ikaw ay magamit na, para ikaw ay magpatibay, magpalakas sa bawat isa, kahit pa ang iyong kalagayan ay walang-wala ka na, pero yung nasa iyo ay, yung salita na nasa iyo ay pwede pang mag-encourage, Brad. Buhay ang Diyos natin. Walang-wala ako ngayon, pero buhay ang Diyos ko. Buhay ang Diyos ng aking mga magulang. Buhay ang Diyos ni Abraham. Buhay ang Diyos ni Isaac, ni Jacob. Buhay ang Diyos ng Israel sa ating panahon. Buhay ang Diyos na tumawag sa bawat isa. Meron pa ba tayong ganong pagkauhaw, mga kapatid? Kaya natutuwa ang salita ng Diyos, if there's a deep that calls, buhay ang Diyos, mayroon siyang katugunan. Isa man dito ang magnasa ng isang malalim na desire. Pagkauhaw sa banal na presensya ng Diyos. Hindi pa nga natin naranasan ang lubos na pagkilos ng anointing. Na kapag tayo ay nagsalita, when we speak the word, ay meron ang gagawin ng Diyos. Salitain mo pa lamang, ay may pangyayari na ayon sa iyong pananampalataya.
Hindi pa nga natin nakikita ang mga supernatural things na gustong gawin ng Diyos. Wala pa tayo, hindi pa natin naaabot yung abot ng ministry ng prophet sa ating panahon. Na for a while ay pinaranas ng Diyos sa kanyang ministry. Ang salita ni Jesus na nagsabi, greater than this you shall do also. Ibig sabihin, may mga panahon na kanyang pinangyayari because may mga sumasampalataya sa Diyos. Mayroong mga tao na ang pag-asa nila ay sa salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya ang Diyos ay tumutugon para sa kanila. Pero kung tayo ay lagi na lamang sumasalamin, Brad, alam ko yan. Totoo yan, sabi ng Panginoon. Pero kulang tayo ng mga karanasan. Bakit? Wala na kasi tayong malalim na pagnanasa siguro. Diba? Sabi nga last Wednesday, kung magagawa lang sana natin, iwan muna ang negosyo, trabaho, iwan ang mga kaabalahan, iwan ang pag-drive o pagmamaneho sa labas. Magawa ko lamang kung ano yung sabi mo, O Diyos. Mangyari lamang, sabi ng salita sa akin, ito'y nakita ko sa iyong salita, ito'y nasalamin mo, hallelujah! Na inyong unahin ang katwiran ng Diyos at ang lahat ng bagay ay susunod. And if you are a hearer, and you receive the implanted word, ang salita na naitatanim sa puso mo, isang araw sisibol ito at makikita ang katuparan ng salita ng Diyos. Well, sino na sa atin dito ang merong karanasan? Ang salita ng Diyos ay merong ginawa sa buhay ko. Ang salita ng Diyos ay merong ipinakita sa akin, meron siyang pagpapahayag, merong manifestation na ginawa. Hindi, sabi ni Pablo, hindi ako kundi ikaw, O Diyos, kundi si Kristo na nasa akin. Kaya ang sabi niya, nagagawa ko lahat ng bagay sa magitan niya na nasa akin na gumagawa sa akin. It is Christ, kanyang salita na gumagawa sa atin. Punta natin James chapter 2, mga kapatid. So dalangin ko, magkaroon tayo ng ganong desire, pagkauhaw. At hindi lang tayo lagi nagre-reflect, hindi lang tayo lagi nagbabasa o nakikinig, kundi merong pinupuntahan ng salita ng Diyos sa buhay natin, merong kaganapan, may pagsasakatuparan, merong realization. Maraming hypocrite sa ating panahon. Sa panahon ni Jesus, kanyang sinaway, you hypocrites! Gusto mo lamang yung aura ang pagandahin, pero yung puso mo ay mo ipalinis sa Diyos. Katulad ng mga tao, naglinis ng mga nitso. Di ba, alam naman natin yan, mga nitso, pag November 1, pinapaputi yan. Nililinis, hanggat maaari ay makintab. Pero hindi pwedeng tanggihan na ang loob niya puro buto na, mabaho, madumi. At ganun pinakita ni Jesus yung mga hypocrite sa kanyang panahon. At ganun din sa ating panahon, sa huling mga araw. Marami ang gusto lamang ipakita na masaya, ganito yung aura, ganito yung ayos ng pagharap sa Diyos. Kung todo, di ba, prepare ang kanyang sarili. Kung todo adorn sa kanyang sarili. Pero yung puso ayaw magpalinis sa Diyos. Nay. James chapter 2 verse 14. What use is it, my brothers and sisters, if someone says he has a faith? Of course, not tayo pwede magsabi, niniwala ako sa salita ng Diyos. But he has no works. Can that faith save him? So dyan, yung sinasabi ni Pablo, kung sinasabi mo na ikaw sumasampalataya sa iyong narinig, pero hindi mo naman tinutupad kung ano yung sabi ng salita ng Diyos, then sabi nga ni Pablo sa chapter 1, ni James, ikaw ay dinadaya mo lang ang iyong sarili. So kung sinasabi mo na ikaw ay sumasampalataya, then anong dapat mong gawin? Magpatuloy ka. Gawin mo kung ano ang sabi ng salita ng Diyos. Gawin mo ayon sa sinabi mo, Panginoon. Gawin mo kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos. Diba sabi ni Pablo, in humility receive the word implanted. So kung mayroon tayong tinanggap na salita na mula sa Diyos, ang salita ng buhay na naitanim sa ating mga puso at kaluluwa, kapag ito'y naitanim, ito ay pasisibulin ng biyaya ng Diyos. Dahil ang Diyos din nagsabi, hindi ito babalik sa akin na walang nangyari sa aking pinadalhan. Amen.
Ibig sabihin, binigyan tayo ng katiyakan ng Diyos na ano man ang kanya sabihin, mayroon itong gagawin para sa iyo kung ikaw ay sumasampalataya. Hallelujah. Glory, hallelujah. In humility, receive the word implanted. At kapag yan ay naitanim, it is impossible na hindi ito sumibol by the grace of God. Otherwise, tayo ay hanggang reflection lamang. Hanggang basa lang tayo. Hindi ko alam kung nagbabasa pa kayo eh. Diba? Baka tayo, masyado na tayong complacent sa cellphone natin minsan. Ano ba yung pinost na verse? Ano ba yung mga nakapost? Pero wala na tayong meditation, pagbubulay-bulay. Wala na tayong, hindi na natin napaganda nung advice dun sa pangaral. Napaka-prangka nung preacher eh. Aminin nyo, mga kapatid, sabi niya. Joint fellowship yun ha. Ibig sabihin, iba-iba mga churches sila. By the way, ang kalang mga outreach yun ni Pastor Joaquin from Mindanao, mga ilang churches sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, sa Baguio. So nagkaroon sila ng joint fellowship. So nakatawa makita mga kapatid, for a while, sabi ni Pastor Joaquin sa kanyang testimony, matagal siyang nagtawag niyan. Kumbaga hindi muna sumama sa mga ibang mga ministry to participate sa mga meetings. Dahil nga, di ba, parang tulad din Pastor Franco yung kanyang mga testimony noon na katulad sa isang kalapate, ayaw nang magulo. Di ba? Noong one time, yung pinakalas natin niya, umatid siya. Aba, pagtapos niya maglatag ng kanyang nakita sa scripture, sa biyahe ng Panginoon, may isang tumayo na brother at dinuruduro siya. So sabi ni Pastor Joaquin, ito yun, na-testify niya sa amin. Sabi ko sa'yo, Brad, huwag mo ko isama dito eh, dahil ayoko ng ganito. So yung kanyang kaluluwa, yung kanyang desire, ay ang makasama yung mga payapa ng mga anak ng Diyos. Payapa, and yet mayroong wisdom, mayroong paglago, mayroong nakikita sa mga programa ng Diyos. Hindi para magkaroon ng mga division, hindi para sirain ang mga tawag niyan, mga gawa ng Diyos sa bawat ministry. Katulad natin, ang ating layunin ay i-build up ang iglesia, ang katawan ng Diyos, ang katawan ng Panginoon sa ating panahon. Patibayin ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Not to destroy, not to divide. Hindi para mag-iwan ng trouble. Kaya, di ako nagtataka, Pastor Joe, in-invite na siya sa church nila to preach. Dahil meron din naman siya nakikita sa biyaya ng Panginoon. The same way sa atin, kung paano tayo nagtatanggol sa pananampalataya. Bagamat yun nga, balikan ko lang yung aking sinasabi nyo kanina, hindi pa maiwasan yung mga bagay na hindi pa naaabot. Dahil pagdating sa atin, the same way, tayo rin naman, ay may mga bagay na hindi pa rin naman naabot. So sabi ni James, in humility, receive the word implanted. So kung tayo ay meron tinanggap na salita, yung salita na may buhay, kapag ito ay naitanim, hindi magtatagal ito'y makikita ang kabuuan ng plano ng Diyos. Hindi magtatagal magmamanifest ang kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay dumating sa iyo na nagsasabi, by His wounds we are healed. At sino na ang may mga karanasan ng karamdaman na pinagaling ng salita ng pangako ng Diyos? Tayo ay mayroong mapautuon na buhay. Hallelujah! Ang Diyos natin ay Diyos na magagamot pa rin. Hallelujah! Ang Diyos natin ay Diyos na provider pa rin. Hallelujah! Ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan pa rin at kaya niyang sawatain ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating panahon. Walang nagbago, hindi nagbago ang Diyos sa kanyang salita. Kaya pagdating sa verse 7, sabi diyan, 17, in the same way, faith also. So James chapter 2 pa rin. If it has no works, is dead, being by itself. So pinapakita diyan ni Pablo na hindi manatili na tayo ay magre-reflect lamang, believing. So hindi ka manatili na ikaw ay nakikinig lamang ng salita ng Diyos. For how long?
Gaano na katagal na ikaw ay nakikinig at tumatanggap ng word implanted? Sa mga panahon na ito, dapat ang church na ito ay marami ng bunga. Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos, hindi pa rin nasayang ang mga pagod, ang mga pagpapagal, ang mga nauna sa atin, yung mga lumuhod, yung mga nananalangin para sa atin, na ang iba ay pinagpastingan pa tayo ng ating mga magulang para lamang tayo ay madala ng Diyos, para lamang tayo ay maibalik sa salita ng Diyos. We're grateful for those people. Salamat sa aming lola. Salamat sa ating mga tatay. Salamat sa aming nanay. Salamat sa mga kapatid noon, Nanay Luz, at mga nauna pa sa atin. They pray, they kneel down. Sila ay nanalangin at humibig na may daing sa Diyos. Hallelujah! Paghingi ng biyaya ng Diyos ng pagkilos ng kanyang salita. Hallelujah! Na hindi tayo nag-uwi at na walang pinangyayari ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen. Hallelujah. Nakakauhaw ang ganung bagay. Nakakauhaw yung may mga malalalim na pagdanasa sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nakakauhaw yung ganung bagay na hindi lang tayo basta pumaparito sa iglesia. Meron tayong malalim na dahilan for coming to the presence ng Diyos. Hallelujah! Nais natin, sabi natin ginamit kanina sa opening, nais natin maranasan ang kanyang kapangyarihan sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Amen. Oo, purihin ka, O Diyos, salamat. Meron ka pa rin salita ng buhay, malakas at mapangyarihan para ayusin ang buhay ng iyong mga banal. Amen. That scripture, sabi ni Paul, ay mapakinabangan sa lahat ng bagay. Kaya rin tumagos sa ating mga kaluluwa, sa ating mga kaisipan, para ihiwalay yung dapat mahiwalay sa atin na hindi na kalooban ng Diyos. So sabi dyan, in the same way, faith also, if it has no works, verse 17, is dead being by itself. So ibig sabihin, hindi ka lang basta, o hindi lang ikaw sasampalataya lang sa Diyos. Kailangan mo ring lakaran. Kailangan mong daanan kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangan mo maranasan ang manifestation. May kasamang kapangyarihan ng pagkilos ng bawat truth. Yun nga lang salitang kabanalan. Marami sa ating panahon ang hirap lakaran ang kabanalan ng Diyos. Ang akala nila, ang kabanalan ay yung panglabas na ayos, maayos na dress, maayos na kung todo make-up ang mukha para talaga namang presentable, pakintaban ng mga hikaw, at kung anong pa na pwedeng idagdag sa iyong mukha para ikaw ay maging presentable sa pagharap sa Diyos. Pero nakalimutan nila, sabi ng Scripture, ang Diyos ay nanonood sa ating mga puso. At ang sabi ni Jesus, kanyang binindicate yung salita ng Diyos sa panahon ni Samuel na ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. At binigyan ng din ni Jesus yan sa kanyang panahon. Sabi niya na out of the abundance of your heart, your body express. Your mouth speaks. Kaya kung yung puso mo ay puro pagpapaganda ang alam sa buhay, yun ay kita sa iyong sarili. So, huwag lang ako ma-misunderstood. Hindi pa mali ang mag-ayos. Hindi naman mali ang mag-present natin sarili. Pero according to the fashion of the word, sa kasimplihan ng salita ng Diyos. Not the fashion of this world, sabi ni Paul. So, yung salita na naitirim, na iyong tinanggap, hindi ka lang sasampalataya riyan. Now, kung sinabi ng salita, God will supply, paki-flash na lang itong Philippians 4:19. Kung ang salita ay nagsabi, my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ito'y naririnig mo, ito'y nababasa mo, at ang salita ng Diyos na itinanim sa iyo ay kaya niyang pangyarihin. Sino na rito ang nakaranas ng pagsusupply na ginagawa ng Diyos? According to your
our needs. Not according to our wants. Kundi kung ano yung nakita ng Diyos na pangangailangan mo sa araw-araw, yun ang sinusupply ng salita ng Diyos. Pinapatunayan niya para ipakita sa iyo na hindi siya nagkulang sa kanyang salita. Para pakita rin sa atin na mayroong pangyayari sa salita ng Diyos. So kung ito'y salita na tinanggap sa iyong puso, na itanim sa iyong puso, hindi lang ito basta maririnig mo, hindi mo lang ito basta mababasa, ito ay mayroong realization sa iyo. Church, kailangan natin sa ating panahon ang pagsasakatuparan ng salita ng Diyos. Huwag na tayo manatili lamang hanggang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang dalangin ko, magkaroon tayo ng realization that follows after reflection. Pagkatapos mong mabasa, pagkatapos mong marinig ang salita ng Diyos, dumarating ang mga araw, nagpapasimula itong kumikilos sa buhay mo. Ang Diyos na nagsabi, the Lord will supply all your needs. Totoo, nararanasan ko ang gawa ng Diyos. Hallelujah. Totoo na ang kamay ng Diyos ay hindi kailanman umigsi. Hallelujah. Totoo na ang kamay ng Diyos ay laging unat ang bisig. Purihin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon natin. Siyempre, palakpak mga kapatid. Let's give Him applause. A praise to God. Hallelujah. Na hindi nagbago ng kanyang salita sa uling mga araw na ito. Ano pa ang sabi ni Paul sa Ephesians chapter 2? Puntahan natin. Kung inyong naaabot mga kapatid, for a while, this is my prayer. Nawa hindi lamang tayo nagbabasa, hindi lang tayo nakikinig. It's about time, sabi ko nga last Wednesday, panahon na dapat ito na mayroon tayong mas lumalalim ang ating pagnanasa sa mga salita ng Diyos. Kung hindi pa natin naranasan din, hilingin natin, ihibik natin. Kailangan nating lakaran ng panampalataya na mayroon tayo. Dahil kung tayo ay sasampalataya lang pero walang manifestation ng salita ng Diyos, ano sabi ni Pablo, yun ay sa kanya lamang sarili at yun ay walang anuman sa harapan ng Diyos. Sabi ni Paul, Ephesians 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So ito yung mabuting kaisipan ng Diyos na kanyang isinakatuparan pagdating ng Panginoong Kristo Jesus. Vinindicate ang plano ng Diyos na sa magitan niya ay makita natin ang buong kalooban ng Diyos sa buhay natin. At sa magitan ng kanyang mga lingkod and through Paul, nakita natin that we are God's workmanship. Na tayo pala, ang buhay pala natin ay gawa ng Diyos. Ibig sabihin, ito'y mabuting plano ng Diyos sa buhay natin na tayo ay makakilala sa Kanya, na tayo ay makabalik sa kalooban ng Diyos. Para saan? For good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Ang Diyos sa Kanyang kaisipan ay nagplano ng maraming mga bagay, inihanda para sa mga banal. At ano yung bagay na yun na mabuti? Yun yung paggawa ng Diyos, yun yung kanyang salita na kanyang dadalhin sa inyo na para ating lakaran sa ating panahon. Ang church pala ay hindi siya lalakad in her own. Ang church pala ay hindi siya, hallelujah, hindi siya ang masusunod sa kanyang sarili. Kundi ang iglesia ng Diyos ay lalakad accordingly what the Word says. At kung ano ang mabuting bagay na inihanda ng Diyos beforehand, ito ang lalakaran ng mga mananampalataya. And when the Word of God preached, planted, inilagay sa buhay natin, ito yung ating lalakaran sa ating panahon. Believing that my God is, hallelujah, is strong and mighty. That is worthy, that He is like a strong tower
na kapag ako'y pumaroon sa kanyang presensya, hallelujah, siya ang aking magiging tanggulan sa lahat ng aking mga kaaway. Those who oppress me, those who hate me, sabi ni David sa ating binasa last Wednesday, hallelujah. Sa presensya ng Diyos, ang mga espiritu ito ay pinapahiya ng presensya ng Diyos. Wala silang nagagawa. Tignan niyo yung testimony kanina, di ba? Multiple operation na by the grace of God. Pero hindi pa rin talaga magtagumpay ang kaaway. Ano ba gusto nang gawin ng kaaway sa buhay natin? Pahirapan tayo. Pero sabi ni Paul, kung mangyari man ang mga bagay na ito, ang purpose niyan is para palitawin ang malagintong pananampalataya. In fairy trials, kung kinakailangan tayo dumaan sa ganitong mga kabigatan, kahirapan, sabihin natin. Yun lang yung mga words na pwede natin sabihin. Kung kinakailangan ikaw ay mag-ibit na maraming mga bagay. Kung kinakailangan ikaw ay dumaan sa isang mabigat na karamdaman para patunayan sa'yo ng Diyos na ang Diyos ng langit at lupa ay buhay sa puso mo. Na mayroong salita na iyong tinanggap na iyong kailangan lakaran sa uling mga araw. If you believe that your life is God's work, na ito'y gawa ng Diyos, ito'y plan ng Diyos na mangyari. Kaya, kahit ang ating Pastor Franco noon, madalas niya nila-advise na walang bagay na aksidente sa atin, mga kapatid. Lagi niya sinasabi. Walang mga bagay na nagkataon lang. Laging ang Diyos ang nagpapakilala. Siya ay bahagi ng ating buhay. Diba? Sabi ni Pablo, nararamdaman ng ating Panginoon ang ating mga kahinaan. Diba? Naunawaan ba natin yung mga kapatid? Alam ng Panginoon ang ating mga damdamin. Alam ng Panginoon kapag tayo ay nahihirapan na, magpatuloy ka. May salita ang Diyos na naitanim sa iyong puso, lakaran mo ang salita ng Diyos. Nagigipit, nahihirapan, naguguluhan, magpatuloy ka, lakaran mo ang sabi ng salita ng Diyos. Ito yung ating lalakaran na inihanda ng Diyos beforehand. Huwag mo lamang pakinggan. Gawin mo kung anong sinabi ng salita ng Diyos para sa iyo. Na hindi lamang tayo tagapakinig sa mga bahaging ito, mga kapatid. Verse 20, patuloy natin sa chapter 2 ng James. But are you willing to acknowledge, you foolish person, that faith without works is useless? Kung tayo ay believer, nasaan ang mga believer sa umagang ito? Can you say amen, mga kapatid? If you are a believer, na ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos at ito'y naitanim sa iyong puso, sa iyong kaluluwa, isang araw ito ay pangyayarihin ng Diyos. At ang pananampalataya na mayroon ka ay hindi useless sa harapan ng Diyos dahil mayroong manifestation ng salita ng Diyos. Sabi diyan, alam niyo ba na ang faith without works is useless? Kung lagi lang tayo nag-reflect, nagbabasa, pero wala tayong desire na ito'y mangyari sa atin. Tingnan nyo sa verse 21. Was our father Abraham not justified by works? So hindi po ito pinag-uusapan yung kaligtasan, kundi ito ay paggawa ng pananampalataya. Kung ikaw ay isang anak ng Diyos na ligtas at sumasampalataya, ang kaligtasan na tinanggap mo ay gagawin mo with all your heart. Hallelujah! Yung kaligtasan na tinanggap mo ay gagawin mo, lalakaran mo, ipapamuhay mo ang salita ng Diyos, ang pagkilos, ang paggawa ng Diyos sa buhay mo. At yan nangyari sa panahon ni Abraham. Was our father not justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see that faith was working with his works, and as a result of the works, faith was perfected. When Abraham believed at siya'y sumampalataya, ito ay kanyang, hindi lang niya ito narinig, mga kapatid, no? Hindi lang niya ito narinig sa Panginoon. Ito ay kanyang nilakaran. Ibig sabihin, sinampalatayanan niya at siya'y sumampalataya na ito ay salita ng Diyos. At kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, yun ang ginawa ni Abraham.
Balikan natin ang sabi ng Panginoon, Genesis chapter 22 verse 1. Now it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Then he said, Take now your son. Dalhin mo, kunin mo ang iyong anak, your only son, whom you loved, Isaac, sabi ng Diyos, and go to the lands of Moriah and offer him. There is a burnt, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. At kung ating babalikan ang scripture, mga kapatid, exactly kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun ang ginawa ni Amang Abraham. No more, no less. Walang bagay na dinagdag si Abraham at walang bagay na idinagdag si Abraham. Kung ano ang sinalita ng Diyos sa buhay niya, yun ang kanyang ginawa. At alam natin ang story doon sa panahon na kanyang ihahandog ang kanyang bugtong na anak na si Isaac. Hallelujah! Doon lumitaw ang salita na ano? Jehovah Jireh. Dahil ginawa mo ayon sa aking sinabi, narito, huwag mong saktan ang iyong anak. Ang Diyos ay magpuprovide ng handog. Hallelujah! Ano pinapakita dyan? Ano man ang narinig ni Abraham, yun yung kanyang nilakaran. At ang kanyang lakaran sa salita ng Diyos, hindi siya pinahiya ng Diyos. Ano man ang inyong lakaran, so mga araw na ito, kasama mo ang Diyos, hindi ka ipapahiya ng Diyos. Glory! Hallelujah! Ano man ang inyong sampalatayanan, kapatid, brother, sisters, ano man ang inyong narinig at sinampalatayanan, hindi kayo ipapahiya ng Diyos. Karamdaman, hindi kayo ipapahiya ng Diyos. Sinong magpapasalamat sa Diyos sa bagay ito? Maging sa mga pangailangan, hindi kayo papabayaan ng Diyos. Ang sabi nga sa inyo last Wednesday, minsan na nakikita lang natin ang ating mga kakulangan, ng ating mga sarili, na hindi natin kayang gawin ang mga bagay. Pero nang tayo'y dumalangin, nakita natin, namiss natin, ang Diyos ay may tumugon na ang Diyos. Ang Diyos ay mayroon na pala provision, pero ayaw lang natin lakaran ang salita ng Diyos. At yun dahilan, masyado tayo nagre-reflect lang sa salita ng Diyos. Walang realization. Hindi natin nakikita na mayroon na palang ginagawa ang Diyos, pero ang nakikita lang natin ay ang mga kakulangan sa mga panahon na ito. What does Jehovah Jireh means? Alam ko, hindi na ito bago sa inyo. But don't just reflect the Word of God. Dalangin ko, magkaroon tayo ng realization. Kapag nabasa mo, believing, gagawin ito ng Diyos. At sino ang nagagalak? Ginawa na nga ito ng Diyos. How many times? How many times, good Diyos, ay hindi nagkulang ang Diyos, ay nag-provide? How many times ang Diyos ay nagmagaling ng mga karamdaman? Walang karamdaman, even sa panahon ng prophet, walang karamdaman na hindi pinagaling ang Diyos. Gagawin niyo, higit pa rito, ang gagawin niyo, sabi ng Panginoon, merong dapat manifestation. Hindi lang tayo lagi nagbabasa, nakikinig. Dapat magkaroon tayo ng karanasan. Jehovah Jireh means, the Lord will provide. Mula doon sa Genesis chapter 20 na binasa natin, no, kinot ko kanina, sa panahon na ihandog ni Abraham si Isaac, pinatunayan ng Diyos, the Lord will provide. Kung tayo lamang ay magpapatuloy, kung tayo lamang ay sampalataya, hindi lang tayo basta magre-reflect, kundi tayo ay magdidesire, Panginoon, iparanas mo sa akin ang iyong buhay na salita. Hallelujah! Gawin mo ayon sa sinabi mo, Panginoon. At napakainaw ng mga satanas natin last Sunday, ang Diyos ay hindi lumalayo sa kanyang salita. Ang Diyos, He will be faithful hanggang sa dulo. Kahit man hindi tayo maging tapat, pero siya ay manatili hanggang tapat. Eh di lalo na kung ikaw ay nagtatapat sa Diyos. Ang Diyos ay may higit na magagawa pa para sa iyo. You see? Lakaran natin ang salita na ating naririnig, mga kapatid.
Huwag lang tayo basta nagsasalamin, nakikinig. Paglabas sa sanctuary ng Diyos, lakaran mo yung salita na iyong narinig by the grace of God. Hallelujah! I will be with you until the end, sabi ng Panginoon. Kahit ako ay tila nag-iisa na, hallelujah, parang wala akong karamay, parang wala akong kausap, wala nang dumadalaw sa akin, pero nandiyan ang presensya ng Diyos. And God is better than your friend. Hallelujah! Ang Diyos ay dakila higit pa sa iyong magulang, sa iyong tatay, sa iyong nanay, sa iyong kapatid, sa iyong mga anak. Siya ang great, His presence is greater than the presence of you. Pero of course, maganda rin naman na mayroong mga kapatid na sa atin ay umalalay. Pero walang dadakila sa pag-alalay ng presensya ng Diyos. Di ba? Kung nararanasan nyo na, hindi lang dapat nire-reflect yung in His presence, there is fullness of joy. Dapat maranasan na natin yan. Na kahit sa panahon na ikaw ay hinang-hina na, walang-wala na, pero ang sabi ng salita, in His presence there is fullness of joy, manatili ka sa presensya ng Diyos, mararanasan mo ang kakaibang gawa ng Diyos. Kaya ang sabi sa inyo last Wednesday, ang ating panampalataya ay hindi nakabatay sa mga bagay na nangyayari o mga material na bagay lamang. Hindi ang mga material na bagay ang magdidikta ng ating paglakad sa pananampalataya. Dahil kahit walang-wala tayo, kaya niyong lakaran ng salita ng Diyos. At ang Diyos ay buhay sa langit, kaya niyang mag-provide, kaya niyang tumugon sa iyong dalangin, kaya niyang makinig sa iyong mga pangailangan, kaya niyang gumawa ng maraming paraan para i-supply ang inyong mga pangailangan. Ito ang sabi ng Panginoon. And Abraham, according to the word that he hear, sinampalatayanan niya, nilakaran niya kung anong sabi ng Panginoon, and the Lord bless his life. Anong sabi ng Jehovah Rapha, the Lord who heals? Kung ito ay nare-reflect mo lang, hindi mo naranasan, dinidalangin mo, maranasan mo ang pagpapagaling, ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng salita ng Diyos. Dahil hindi ito manatiling salita lamang, ito ay isang araw ito ay kinakailangan bumangon, gumawa sa atin. How about Jehovah Nissi? The Lord is my banner. O kung tayo ay hindi pa nakaranas ng mga pagtatagumpay din, it's about time maranasan mo yung Jehovah Nissi sa buhay mo, that He is your banner. Banner means, mayroong pagtatagumpay. Pag itinaas mo yung banner, pag tinaas mo ang Diyos sa buhay mo, it means mayroong pagtatagumpay sa iyo. Mayroong ginawa ang Diyos, hindi ka niya pinabayaan sa iyong mga pakikibaka sa buhay na ito. He is Jehovah Nissi, the Lord, our banner. So kung ating tutuloy ang pagbabasa sa verse 23, let's read. Doon pa rin sa chapter 2 ng James. And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God. So yan, sumampalataya siya. And you believed also. Amen po ba mga kapatid, doon sa likod? So hindi na tayo basta nagre-reflect. Tayo ay mga mananampalataya, believing. Like Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. You see then, sabi ni James, that a man is justified by works and not by faith only. Magiging isang realidad pala ang salita ng Diyos kapag hindi ka lang lagi nagbabasa at nakikinig, kundi ginagawa mo ang bawat sabi ng Panginoon. And the Lord of heaven will bring it to pass. Ang iyong ginawa by faith ay bahagi pala ito ng ating katuwiran. Ibinilang kay Abraham na ito yung katuwiran sa kanya. Amen. Likewise, verse 25, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? So even Rahab ay pinakita dito ni James na siya hindi lang basta nakarinig, siya ay tumupad o gumawa according sa word of God. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Gaano kaalaga, mga kapatid, ang realization sa buhay natin? Paglabas sa bahay sambahan na ito, anong ating ginagawa sa bahay? Sabi pa nga nung preacher doon, bukas ng cellphone, bukas ng TV, ni kahit man yung text na binasa ng iyong magagawa, ay nakalimutan mo na. Hindi mo na alam, ano ba yung sinabi ni Pastor? Ano ba yung pinangaral? Hindi ko ma-recall. Dahil nga ikaw ay puro reflection. Wala na tayong realidad na karanasan.
Sa makalipas na panahon, may mga ganitong karanasan mga kapatid. Isang mga, hindi ko na maalala kung sino-sino yun, pero may mga testimony. Paglabas ng bahay, bahay sambahan I mean, ano man ang kanyang hiniling sa Diyos, pag-uwi sa bahay niya, ibinigay ng Panginoon. May mga ganung testimony na ang Diyos lagi nagbabantay, nanonood, tinitingnan, ano ang iyong kahilingan, ano ang iyong pinapanalangin. At kahit pa ng mga kapatid, mayroon ako mga karanasan na gano'n na on the spot ang Diyos ay nagkakaloob ng katugunan, ng answers sa ating mga dalangin. Hindi man lagi, pero ang mga ilang mga karanasan ay patunay na. Kung pagkasamahin natin yung mga karanasan natin, napakarami nito sa harapan ng Diyos. Kaya nga gaano ka kabuti ang Diyos, gaano ka kasagana ang kanyang biyaya para pabayaan natin ang gawain ng Diyos, para iwan natin ang kanyang presensya. Huwag nawang mangyari sa mga panahon na ito, mga kapatid. Gaano kahalaga ang realization follows reflection. Sabi ng mga mahal, nung Friday evening, mga kabataan, sabi niya, tinukod pa niya yung mga kabataan. Maging realistic tayo, maging realidad tayo. Pag-uwi ninyo mamaya, sabi pa niya, ang inyo laging isipin, magpahinga na, pagod na. Pero sino ang pag-uwi sa bahay? Inaalala yung sinabi ng Panginoon, Panginoon, salamat sa iyong lingkod, salamat ginamit mo siya sa aking pangangailangan. There's still a realization. Meron kang panalangin na gusto mo itong maranasan, gusto mong mangyari ito sa buhay mo. Hindi ka lang kontento na ikaw ay nagbabasa lang o nakikinig lamang. Ang sabi natin teksto, kapag tayo nakikinig lang at hindi natin tinutupad ang salita ng Diyos, dinadaya natin ang ating sarili. Para tayo nagpe-pretend lang pretending like I'm a Christian, believer ako, pero bakit parang walang ginagawa ang Diyos? Ayaw mo kasing lakaran ang sabi ng salita ng Diyos. Paglabas mo sa bahay-sambahan na ito, dalhin mo yung word of truth sa buhay mo. Hallelujah! Pagharap mo bukas sa trabaho, mamamasada ka, magninegosyo ka, dala-dala mo, God will provide. Sa Tuesday, tataas na naman yung gasolina, God will provide. Ako'y mag-uburi sa Diyos, ako'y magpapasalamat sa Diyos, dahil tunay, totoo kanyang mga salita. Dahil tunay siya ay buhay sa kanyang iglesia sa uling mga araw na ito. Ganun ang Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. He deserves all the glory and honor and praise. Ang sabi diyan, natin balikan, tayo magtatapos, pero masandali. 1:23 and James, if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. For once, sa pagkatapos nun malalamin, he has looked at himself and gone away, umalis siya, and he has immediately forgotten what kind of person he was. At yan ay realidad nangyari sa ating panahon. Pagkatapos natin minsan sa gawain, balik tayo sa ating mga gawi, balik tayo sa ating mga nakasanayan. Kailan tayo ulit magbabasa ng scripture? Sunday na ulit. Or kung tayo nasa Wednesday na ulit. May. Meron pa ba tayong desire? Sabi nga nung last Wednesday, meron pa bang malalim na nauuaw sa ating mga puso? Pinakita ko last Wednesday, ang sabi doon sa mga awit na binasa natin, chapter 42, nakatulad sa water spout na nabubuo, mayroong kalaliman na tumatawag sa kalaliman, at katulad ng water spout na nabubuo sa panahon na bumubuhos ang tubig doon sa waterfalls, sa ilalim ng tubig, nagkakaroon ng mga water spouts, at ito'y lumalalim. At habang tuloy-tuloy ang pagbuhos ng tubig, mas bumibigat ang pressure dun sa ilalim. So ganun dinescribe nung writer yung kanyang karanasan sa mga trouble, sa mga pressure. Sabi doon, yung mga alon, lahat tumatabon sa akin. At sa natural na bagay, naranasan ko yung mga kapatid na ako ay, nung minsan kami ay naliligo sa ilog, na ang buhos ng hindi naman mataas yung falls, balit lang naman, pero ramdam mo yung falls. Kapag ikaw nasa tapat niyan, ikaw ay palulubugin sa ilalim. Kaya doon sa mga awit na pinakita, yung dami ng falls, lahat ng alon, sabi doon, ay tumatabon sa akin, at doon nagsisimula yung deep calls unto the deep. Ibig sabihin, sa panahon ng mga pressure sa buhay na ito, mas dapat kang dumalangin at tumawag sa Diyos.
At huwag mo hayaan na ikaw ay patuloy na ilubog ng mga pressure, ng water spout na yun, ng daluyong ng tubig. Hallelujah! At ikaw ay ibaon doon sa kalaliman na hindi ka na halos makahinga. Pero kung mayroong malalim sa iyo na naghahanap, nag-uuhaw sa kabutihan ng Diyos, may Diyos na tutugon para sa iyo. Kailangan natin itong lakaran, mga kapatid. Sa panahon ng mga pressure. At isipin nyo lagi, hindi lamang kayo na nakaranas ng pressure. Who knows, ang iba dito, baka mas malalim pa yung kinalalagyan kaysa sa iyo. Pero sila ay nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Baka tayo sinasabi natin, may sakit ako, pastor. Baka yung iba dyan, mas grabe pa yung sakit sa iyo. Pero siya ay nagtataas ng kanyang kamay at nagpupuri sa Diyos. Nagpapatuloy siya. Pagkatapos tayo, mga kapatid, gaano kahalaga ang realization that follows reflection. Realization follows reflection. So pagkatapos mong magsalamin sa salita ng Diyos, by hearing, by reading the Word of God, huwag nawa natin kalimutan kung sino tayo sa ating panahon. Pag-uwi sa bahay, kilala pa rin natin kung sino tayo. Naalala ko lang ulit yung nabanggit ng pastor na yun. So I hope makilala natin siya personally. Sino sa atin dito? Sabi niya, tawag niyan, maging realidad lang tayo, sabi niya. Minsan pag-uwi sa bahay, galing sa church, ang anak ay nagpasaway, anak, ano ba? Kagagaling ko na sa church, huwag ka makulit, huwag ka pasaway. Sabi ng pastor, dineclare mo pa talaga na galing ka sa church. So yung sabihin, if you're coming from the presence of the Lord, you're not supposed to be act like that. Galing ka sa presensya ng Diyos, dapat ang puso mo ay puno-puno ng biyaya, ng blessing. Pag-uwi sa bahay, kahit gaano ka kaka-pressure ang paligid, Panginoon, salamat sa kagalakan, salamat sa kapayapaan. Anak, huwag ka magpasaway ha. Ang Diyos ay baka paluin ka. Hindi ka maunahan lagi ng iyong emotions. Wawa naman, nagagaling ka lang sa iglesia, sa presensya ng Diyos. Pag-uwi sa bahay, ay naunahan ka ng maraming emotions. Is that the true Christian or believer na mayroon tayo sa ating panahon? Kung sino sa inyo, pag-uwi sa bahay, nasa daan pa lamang, minumuni-muni na ang salita ng ang biyaya ng Diyos. At minsan, di maiwasan, naluluha ka pa, salamat Panginoon. It's really a hard time mabuhay sa uling mga araw. Hindi biro yata yung mga karanasan ng mga drivers sa ating panahon na napapanood sa balita. Halos wala na may uwi sa tahanan dahil sa taas ng diesel. Saan pupunta yung mga taong ito na walang Diyos? Pero tayo ay may Diyos. Diba? Ang kasama natin ay ang Diyos na humahawak ng ating mga buhay. Hallelujah! Ang Diyos ay karapat-dapat sa pupuri at pasalamat, mga kapatid. Tuloy natin verse 25, but one who was looked intently. Now, ito yung isang bahagi, mga kapatid, bago tayo lubos na magtapos. But the one who has looked intently at the perfect law, the law of freedom. Ano ba itong look intently? Ibig sabihin, pagkatapos mo marinig, meron doon sa puso mo na tinutulak ka para alamin pa ng lubos. Para tingnan pa ng lubos, ano ba yung salita ng Diyos na itinuro na ipinangaral? You're meditating at nagpapasimulang magkaroon ng realization. Understanding, pagkaunawa, at ang kasunod niyan ay ang paglakad. Ayon sa iyong narinig, ayon sa salita ng Diyos na dumating sa iyo. Nandun yung pagbubulay-bulay, you look intently at the perfect law, the law of freedom. And, sabi ni Paul, sabi ni James, has continued in it. Hindi ko lang narinig, hindi ko lang nabasa, ako'y nagpapatuloy sa salita ng Diyos. Not having become a forgetful hearer. So hindi ka tulad ng mga nakakalimot. Pag salamin, nakalimutan ang sarili niya. But an active doer. This person, note mga kapatid, this person will be blessed in what he does. Why? Dahil ang nakita ng Diyos, ang pananampalataya mo, ang pananampalataya ni Abraham, nakita ng Diyos, nang siya ay gumanap sa salita ng Diyos at kanyang ginawa ang ayon sa sabi ng Panginoon, nakita ito ng Diyos. At ang Diyos ay nadakila sa buhay niya. Hanggang sa pinangyari ng Diyos, ang salita ay nangyari, ang Diyos pala ay isang Diyos na
provider. Ang Diyos ay nagkakaloob. Ang Diyos pala ang nagbibigay ng mga pangangailangan. So let's look intently on the Word of God, the perfect law, the law of freedom, the gospel of truth sa ating panahon. Yung panampalataya, na sabi ni Paul, without hypocrisy. It's a genuine faith na mayroon tayo na tinanggap mula sa tayong Diyos. Ito'y ating lakaran, mga kapatid. Abraham, hindi siya napahiya. Hindi rin tayo ipapahiya ng Diyos. May, ano kaya yung damdamin ng isang ama? Nahanda niya nang itusok ang kutsilyo sa kanyang anak. Dahil ito yung sinabi ng Panginoon. Pero may Diyos na nag-intervene. Mga kapatid, sa ating mga pangailangan, huwag tayong ma-discourage. May Diyos lagi na nag-intervene. Oops! Ano sabi ko sa iyo, Satanas? Huwag mong gagalawin yung buhay niya. Sabi ng Diyos kay Satanas, nandito ang aking lingkod. Sige, gawin mo yung gusto mong gawin. Binigyan ng Diyos ng parang inallowed niya. Sabihin natin, inallowed. Sige, taas mo pa yung gasolina, diesel. Sige, apektado lahat. Domino effect, mga pagkain, mga commodities, lahat na. Huwag mo lang galawin ang buhay niya. Huwag mo lang galawin ang isa rito ng mga banal, ng mga anak ng Diyos na nagtatapat sa kanyang mga salita. Hallelujah! Mga anak ng Diyos na nagsisikap kahit man gaano kabigat at kahirap ang buhay, nagpapatuloy lumalakad sa pananampalataya at ang Diyos ay hindi siya pinapahiya. Hallelujah. Those who call in the Lord shall not be ashamed, sabi ng Panginoon. Tell me, mga kapatid, sino na sa inyo dito ang napahiya na kayo ay lumakad sa pananampalataya? Tell me. Wala sa ating tatayo. Because alam natin, hindi tayo kailanman pinabayaan ng Diyos. Look intently on the Word of God, sampalatayanan mo, and continue in it. Mayroong mga gustong gawin ng Diyos. May mga fellowship pa na gustong gawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Magpatuloy tayo. Mayroong pang outpouring na gustong gawin ng Diyos sa limang araw. Magpatuloy tayo sa pakikisama sa Panginoon. Paano kung yung last Sunday na fellowship, yung last na pala yun at doon na ibubuhos ng Espiritu ng Diyos? Nasaan tayo? Nagmumukmuk sa bahay? You see? Paano isang araw, pangyarihin na ng Diyos? In the twinkling of an eye, we shall be changed. And this truth, itong truth na ito na sinalita ni Pablo, sinulat niya sa Aklat ng Korinto, ito ay pangyayarihin ng Diyos one of these very days. Na ito'y sinampalatayanan 2,000 years ago na ng mga nauna sa atin hanggang ngayon. Sino sumasampalataya? Isang araw, in the twinkling of an eye, we shall be changed. Matatapos ang buhay na ito ng kaguluhan ng mga trials. Ay, nakalimutan na ba natin kung sino tayo, mga kapatid? Nakalimutan mo yata na ikaw ay anak ng Diyos. Child ba, King? So look intently. Tatapos tayo, mga kapatid. Who has looked intently sa mga panahon na ito? Sino man ang nagsisiyasat ng mainam. So hindi ka lang magre-reflect, kundi sabi dyan, and has continued in it. See, ang Diyos ay nagpo-provide, ang Diyos ay gumagamit ng mga instrument para sa ating mga pangailangan at minsan hindi natin nakikita. And that's so sad. Yun yung aking burden sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, hindi dapat nangyayari ito. Pinasapat mo, Diyos, ang iyong biyaya sa ministry. Kailanman hindi ka nagkulang. Alam ng Panginoon, hindi lahat sa atin makakapag-share o makakabahagi ng kaya natin. Higit sa kaya natin. Pero ang Diyos ay naglaan ng mga provisions. Nandyan, sino sa inyo dyan mga pinagapala ng Diyos? May mga extra tayo na pinagapala sa Diyos. Hindi niyo ba alam na may purpose ang Diyos sa pagapala na yan para mga bahagi nito magamit sa mga kulang sa iglesia? Are you generous enough para hindi lamang tayo mag-maintain doon sa napag-usapan na ito yung napag-usapan natin. Okay na yan ba? Panginoon, ito. Salamat sa iyong biyaya. Pero alam mo sa iyong sarili, God provides. And you know how the grace of God nag-overflow sa iyo. Mga kapatid, huwag niyong hayaan na kayo magamit ng Panginoon sa mga panahon na
ang iglesia ay may kakulangan. Dahil hindi ligo ang Diyos para hindi isauli, gantihan. Sabi ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, my reward is with me. Sabi ni Pablo, hindi ang Diyos ligo para makalimutan ang inyong mga pagpapagal sa ministry ng Panginoon. Sa pagkatapos mga kapatid, I just want to read, sabi ng prophet sa ating panahon, just want to quote, konti lang. 1953 sa kanyang mensahe, has the Lord spoken only to Moses? Sabi niya, the gospel is not the word only. The words just a dead letter. Something like that, no? It's God to take the letter, quicken, and made alive, and brought to pass what the letter says it will do. Sabihin, itong salita, itong mga letra titik ay manatiling titik lang ito mga kapatid. Lagay mo sa isang tabi. Diyan lang yan. Pero once na ito ay quicken ng Diyos sa buhay mo, it will come to pass. Gagawin niya ayon sa salita na nababasa mo. Ayon sa salita na naririnig mo, ito'y gagawin ng Diyos. Sabi ni Branham, and that's the gospel. Ito yung totoong ebanghelyo. Ito yung totoong salita ng Diyos. Na kapag tapos nating marinig, hallelujah, napakaraming panahon na tayo pinadalhan ng salita ng Diyos. Ilang camp meetings na, ilang joint fellowship. Umaapaw na ang gawa ng Diyos. At nung last Sunday, patuloy pa, nag-umapaw pa, hindi kayang pigilan. God is hiding in simplicity. Kung atin lamang paikinggan, pairalin, pakikilusin, hindi yung emotion kundi yung spirit within. Kahit gaano kasimple ang mga salita ng Diyos, nag-overflow. Napakainam ng salita ng Diyos. Hindi lang ang Diyos tapat. Tayo rin naman kailangan magtapat sa Diyos. Hindi lang tayo lagi tanggap ng tanggap. Panginoon, salamat. Kailangan din natin ipahayag ang biyahe ng Diyos. Kailangan din natin magpagamit sa kung ano ang sinabi ng Panginoon that nasabi doon ni Pablo, that every joins suppliers sa bawat pangailangan ng iglesia. Last few verses, tayo magtatapos. John 16. Ito yung iwan ko sa inyo mga kapatid sa part na ito. I know meron pang activity ang mga Sunday school mayang hapon and after the service. John 16 verse 30, ang Panginoon ay kausap ng mga alagad. Ang sabi nila, now we know that you know all things. And that, verse 30, you have no need for anyone to question you. This is why we believe that you came forth from God. And Jesus replied, sabi diyan, do you now believe? Behold, an hour is coming. Dumating ang panahon ng mga oras. And has already come. Sa panahon ni Jesus, mismo dumating kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos pertaining to His ministry. For you to be scattered, sabi niyan, is to His own home. So pinakita ni Jesus, it will happen. Mangyayari ito one of these days. For you to be scattered, it's to His own home. And to leave me alone. And yet, I am not alone, sabi ni Jesus, because the Father is with me. These things I have spoken to you so that in me you may have peace. Because like Jesus, hindi siya iniwan ng Father kailanman, na ang Diyos Ama ay nananahan sa Kanya, kasama niya ang Diyos sa lahat ng panahon. At yun ang sinasabi ni Jesus, ito'y sinasalita ko para magkaroon kayo ng kapayapaan. In the world, you have tribulations. Hallelujah. In this world, in this time, in this end of time, sa ating panahon, hindi na nakapagtaka, nandiyan ang mga trouble, nandiyan ang mga kaguluhan, nandiyan ang mga problema, nandiyan ang mga pangailangan, hindi na matapos ang mga pangailangan. In this world, you have tribulation. But take courage, sabi ng Jesus, I have overcome the world. Hallelujah. And everybody says, amen to the word of God. Hindi ko lang ito naririnig, Panginoon. Nais ko ito maging realidad sa buhay ko. Hallelujah.
Gusto ko, Panginoon, paglabas ko sa bahay-sambahan na ito, gawin mo sa akin ayon sa iyong salita. Hindi lang ako basta makikinig at magbabasa. Gusto kong maranasan. Gusto ko ng isang realidad na pagkilos ng paggawa ng salita ng Diyos. Mula sa iyong mga pangako, O Diyos. Overcome means, sa Greek word, dikao, to subdue or to prevail. Hindi pa man nangyayari ang panahon, ideklara na ng Panginoon ng isang pag-asa, ako'y nagtagumpay sa buong sanlibutan. 2,000 years ago, Jesus declared, at mapalad tayo, I can say, with all of our heart, believing, mapalad tayo sa ating generation, hallelujah! Ang mga salitang ito'y iniwan ng Panginoon sa mga alagad, pero ito'y gagawin niya hanggang sa dulo, hallelujah, ng kanyang pagkilos sa kanyang iglesia. And those who believed, those who reflect sa salita ng Diyos, hindi lang pala tayo basta magre-reflect, meron itong realization. Sa panahon ng mga tribulations, ng mga problema, sige, okay lang yan. Hindi naman natin sinasabi na hindi tayo affected. Umiiyak na nga tayo, Panginoon. Wala na akong mauwi sa aking tahanan. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. We're supposed to be declaring pa rin ano yung sabi ng Panginoon. At yun yung realization, mga kapatid. What the Lord says, He will do sa ating panahon. Ano man ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita, hindi siya lalayo dito. Hallelujah! Tutuparin niya, katulad ng ulan na dumidilig sa mga halaman, hindi bumabalik sa kanya na hindi sumisibol ang binhi ng pananampalataya. Tayo ay malauna na marami nang narinig ng mga salita ng Diyos. I pray sa tanghaling ito, sa umagang ito, ay hindi lang tayo basta magre-reflect. Sino ang kasama ko ngayon magsabi, Panginoon, nais kong maranasan ang iyong salita. Let us all stand. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Habang ating mga musician, ito, mga kapatid, na it gives a burden sa aking puso na mabalitaan ko ng iba sa atin ay wala nung Sunday. At kung paano sinabi ko sa inyo last Wednesday, ang pananampalatayang ito ay hindi kailanman kayang diktahan ng mga material na bagay. Paparoon lang ba tayo sa gawain because tayo ay mayroong sasakyan? Dahil meron tayong pangangailangan sa ating mga kamay. Or even without those things, kaya pa ba natin sabihin, Panginoon, mahal kita, Panginoon. Because ikaw ang unang umibig sa akin. And that's why, iniyak ko sa Panginoon ng bagay na yun. Sabi ko, hindi dapat ganun. Because the Lord provides so much. It doesn't matter, hindi akong ginamit, pero merong ginagamit na iba para sa akin. And that's enough. That's enough. The Lord hears my prayer. The Lord hears your prayer. Panginoon, aming Diyos, Ikaw ay aming tinataas, pinupuri, pinapasalamatan. Ikaw ay tunay na buhay sa iyong salita. Tunay na ikaw ay tumutupad ayon sa iyong salita, O Diyos. Purihin ka ng aming mga kaluluwa. Purihin ka, O Diyos, ng aming mga buhay. Mataas ang iyong kadakilaan, O Diyos. Ibinabalik namin sa iyo ang mataas na parangal, kapurihan, O Diyos. You're worthy of all the praise of your people. Wala kami ibang gagawin kundi magbalik lamang sa iyo ng kapurihan at kaluwalhatian. Salamat sa iyong mga provision. Salamat sa mga pagkilos mo, Diyos. Salamat sa mga salita mo na iyong isinasakutuparan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Tunay tinabi mo sa iyong mga alagad na ito'y aming ding sinampalatayanan sa aming panahon, na ang langit at lupa ay lilipas, subalit ang iyong salita hindi ito lilipas. Panginoon, narito ang iyong iglesia, narito kami. Hallelujah! Naghahanda sa pagkilos pa ng iyong salita, O Diyos, sa uling mga araw.
Tunal sabi ng lingkod Apostol Pablo, Diyos, ang salita, sabi niya, hindi ako nangungusap ng salita lamang ng karunungan ng tao, kundi mayroong manifestation ng kapangyarihan. Hallelujah. Dahil ang salita mo, Diyos, ay makapangyarihan na salita. May pangyayari sa kanya na sumasampalataya. To those, to him, hallelujah, to her who looks intently in your word. At hindi lang niya nababasa, kundi nagpapatuloy siya sa iyong salita, O Diyos. Nagpapatuloy kami sa paglakad sa iyong salita, Panginoon. Salamat, O Diyos, na hindi mo kami pinagkulang, hindi mo kami pinabayaan. Salamat na iyong tinutupad ang iyong pangako sa huling mga araw na ito. I will supply all your needs. Hallelujah. Kung paano, sabi ni Paul, hallelujah, ang Panginoong Kristo Jesus ay pinagkaloob ng Diyos para sa amin. Gaano pa kaya ang lahat ng mga bagay? Panginoon, walang mahirap sa iyo, Diyos. Only believe all things are possible. Hallelujah. May magagawa ka sa lahat ng bagay, walang mahirap sa iyo, Diyos. Kami lamang ang nagkukulang parati. Kami lamang ang nagkukulang sa mga panahon na ito, Diyos. Kailanman hindi ka nagkulang sa iyong salita. Hallelujah. Lord, pangyarihin mo pa according to your word sa buhay namin. Patunayan mo pa, O Diyos, that your source of all things, hindi man ngayon, bukas, makalawa, pero kung ito yung gagawin mo ngayon, tunay, ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay totoong Diyos, hallelujah, na hindi nakalimot sa iyong mga salita. Katulad ng mga harusan, ng mga una sa amin sa mga nakalipas na mga panahon na, O Diyos. Ikaw ay tumayo sa gitna ng bayan ng Israel like a pillar of clouds in the day and a pillar of fire by night, Lord. Tanda na ang iyong presensya ay nandyan kasama ng iyong mga banal. Panginoon, nandito ang iyong salita sa aming harapan. Huwag nawa kami magre-reflect lamang, O Diyos. Nais namin magkaroon ng realization ng iyong salita. Pangyarihin mo ayon sa iyong salita, O Diyos. At kami masampalataya that you're the same God, the same yesterday, today, and forever. Bless your people, Father God. Bless everyone in the ministry. At ang mga bagay pa na iyong inihanda, Panginoon, sa mga araw darating. Kung kalooban mo pa mangyari ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming pinagkatiwala lamang sa iyo. Maaari may mga prayer dito sa aming mga puso. Ikaw ang magkaloob nawa this morning, Lord. At mamaya itatapusin namin ang gawain na ito, believing, Panginoon, na mayroon kang gagawin na, may ginawa ka na sa pangailangan ng iyong iglesia. Salamat, O Diyos, sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa mga kalalakihan, patuloy na ginagamit mo in this ministry. Maging aming mga kababaihan, O Diyos, sa iglesia. Salamat sa kanilang mga buhay, sa bawat isa, sa mga ministry, O Diyos, at sa nalalapit na pagdadaos ng anniversary ng Children's Ministry. Baya ang lahat na ito ay ikaw ang madakila, ikaw sa iyo lahat ay may balik ang kalwalhatian at kapurihan. Lahat na ito sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say Amen and Amen. Ating pasalamatan siya, ating palapakan ng Panginoon.